Ang isang lugar ng trabaho ay dapat ligtas, komportable at parang pangalawang tahanan, kung saan ang bawat isa ay nakikita at naririnig, kung saan ang kaligtasan ay responsibilidad ng lahat. Pero ganito ba talaga ang realidad para sa lahat? O may mga bagay bang pinipili nating baliwalain? Ang sexual harassment at violence ay hindi lang sa paghahawak, pati salita at tingin na may pagnanasa ay mali at nakakasakit. Hi ma'am, good morning ma'am. Hi, good morning, sir. Sasabihin sana ako sa'yo ma'am. Alam mo ma'am, ang sexy-sexy niyo talaga ma'am. Lalo na yung umbok yung dibdib. Napakabulero mo naman, sir. Hindi base sa kasarian ang sexual harassment. Anumang hindi hinihinging paghawak ay mali. Respeto, laging pairalin. Hi, Sir Dave. Pwede po bang magpatulong? Kasi mabigat po. Sige po. Salamat, Sir, ha? Wala pong anuman. Nag-gym ka ba? Oo nga, nag-gym ka ba? Hello Jenny, punta ka muna sa office ko. Good morning, sir. Sige po, papunta na po. Sir, good morning, sir. Uy, nandyan ka na pala, Jenny. Pasok ka. Pasok. Alam mo naman na ako yung pipirman ng kontrata mo. Oo nga po, sir. Kung gusto mo ma-renew punta ka mamaya sa kondo ko. Hindi lahat ng sugat ay nakikita. Ang sexual harassment at karahasan ay nagdudulot ng takot at trauma. Hindi ito dapat normal. Magsalita, kumilos, at lumaban. Good morning, ma'am. Pwede po ba kayo makausap? Good morning. Mukhang seryoso ang pakay niyo. Maupo kayo at makikinig ako. Ano bang nangyari? Nahihirapan po kasi ako mag-focus sa trabaho dahil sa panghaharas ng kasamahan ko. Hinahawakan po nila ako, ngunit hindi ko yun gusto. Hindi natin kinukonsinti ang anumang uri ng harassment dito. Gusto kong malaman niyo na protektado kayo. Sa ating ahensya, mahalaga ang kaligtasan at dignidad ng bawat isa. Kung may harassment, magreklamo sa CODI, magbigay ng ebidensya, sumailalim sa investigasyon at hearing, hanggang sa magkaroon ng pinal na desisyon. Boses mo mahalaga. Ligtas na trabaho, respeto ang batas.